Hindi po maaaring magkaroon ng additional budget. Hindi po, wala po sa kapangyarihan ng presidente ang magdagdag ng budget. Maaari lamang po siyang magtanggal. So, ang nangyari, binawasan lang po niya ng 26 billion itong DPWH. Hindi siya pwedeng magdagdag sa DepEd. Tapos ito nga pong lumalabas na breakdown nila nung sinasabi nilang education sector. Inisa-isa ko nga po kasi sinama nila yung PMA kasi baka naman sabihin, 'di ba? May academy din naman yan, may gumagraduate din naman sa PMA. Pero kapag tinignan niyo, ano ba yung main objective ng PMA? Ito ay tugon sa national security threat para magkaroon tayo ng mga graduate na military para sa armed forces. Philippine National Police Academy. Tama, academy. Nagbibigay din naman sila ng diploma. Pero ang pangunahing objective po ng Philippine National Police Academy ay public safety. Philippine Public Safety College, ito ay continuous training ng ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at saka Jail Management and Penology. Ganun pa rin po yung iba. Inisa-isa ko talaga siya, National Defense College. Ito ay institusyon na nag-aaral tungkol sa national defense. Local Government Academy, ito ay training center para sa nating local government officials. So, kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative, kasi sila yung gumawa ng justification na to Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Ito yung mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills. Kaya yung nga. pinakamalaking problema natin, yung PISA score natin na napakababa at yung indikasyon ng kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Yeah. Tapos ito yung ibibigay niyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Parang naglolokohan po talaga tayo. To be straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaari magamit dito to be talaga pong to be frank about this, no? Mga manluluko. Hindi po talaga parang, tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yeah. Yun po talaga yung tamang salita dyan. Manluluko sa mga ito pa nga po yung Pilipino. nakakatawa. Tingnan nyo yung 26 billion na binito ng presidente. Binito. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin magkano yung talagang isiningit sa BICAM. Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Grabing mga pera. At ang binito lang ay 26 billion. Mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa. Para tingnan kung sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak ng mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa DPWH, mas malaki na yung education compared to DPWH. So that's one problem. Another problem, ito may matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? At saka yun nga po yung debate na may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. Kaya At yan po ay nasa batas. So parang, ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige, ma'am. So, dito tayo muna sa
sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito para po sa pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan, ano. At kahapon nga po, pagkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan, tinitingnan natin kung ano ba yung intention ng mga nag-draft ng Constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa Constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga iba't ibang institute na pinipilit ng gobyerno. So pinag-aaralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Opo, but definitely ma'am, definitely yun po talaga ang direksyon po natin. Ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court. Gaya po ng inyong ginawa din sa usapin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na Correct. pinapasa nila na galing naman sa ito nga yung tax ng ina mo, bantayan mo. Galing po yan sa tax na binabayad natin. Okay. So kailangan po talagang binabantayan natin. Sige ma'am, may pahabol lang pong tanong si Ria bago pong ilang pang katanungan na inyong lingkod. Go ahead Ria, please. Magandang umaga po, Professor Magno. Ria Fernandez po, no? Nabanggit po ninyo yung inyong plano, kasama sa plano nyo na questionin ang 2025 budget sa Korte Suprema. Pero, Prof, hindi pa po ba huli na or parang moot and academic o wala nang saysay dahil today ay technically in effect na yung 2025 Kaya General nga, pinipirmahan na ni Act. Bangag. Hindi naman po. Kasi kung sakasakali halimbawa yung PhilHealth, idudug natin yan sa Supreme Court at sabihin ng Supreme Court na kailangan at responsibilidad ng gobyerno na lagyan ng budget at ibigay yung nararapat na alokasyon sa PhilHealth dahil naayon yan sa batas, ay kailangan magkaroon ng special na batas ang Kongreso para bigyan ng budget ang PhilHealth. At saka alam niyo po, ito kasi ang nangyayari dyan, lalong-lalo na sa PhilHealth, mga nakakaraang taon, nagsimula yan 2023, talagang tinatapyasan na nila at hindi nila binibigay kung ano yung naaayon sa batas. So napaka-importante po na gawin natin to para sa mga susunod pang taon ay tigilan na ng Kongreso yung paglabag sa batas at yung hindi pagbibigay ng naaayon sa batas Yun nga eh. ng kung ano ba yung dapat napupunta sa PhilHealth. Hindi na nga sinusunod ang Supreme Court eh. Tayo dito sa budget veto ng presidente kasi 26 billion ay binaba sa DPWH at may sinasabi silang yung unprogrammed fund ay binawasan din ng 168 billion pesos. Pero yun nga po ang overall effect nito ay wala naman. Kasi yung unprogrammed appropriation, wala naman talagang pondo yun. Di ba? So ang naging, kumbaga sa fiscal space natin o yung pera ng gobyerno, ang na-free lang ay 26 billion na maaaring i-reallocate ng gobyerno. Pero napakaliit po nun para tugunan yung mga ilan pang ahensya na nabawasan. Katulad ng 4Ps na binawasan ng 50 billion. At nakakalungkot nga, Yun nga ilipat eh. na yung 50 billion na yan sa unprogram. Ngayon, tinanggal pa sa unprogram. So talagang pinaliit yung budget ng 4Ps. Na, ito na naman, babalik na naman tayo sa isang pangloloko na yung 4Ps, binawasan ng 50 billion, pero yung AKAP, hindi vinito at hinayaan ng nandyan na 26 billion pesos. So, yung nga po, Professor ha, ito muna. So, yung pong usapin ng education budget, klaro po ito, talagang dapat idulog sa kataas-taasang hukuman. Dito po sa unprogram appropriations na ito na pinalalabas nila na ang laki po ng natanggal, no, na veto, gayong sabi ho ninyo, ano naman practically, walang effect yung veto mo doon sa program kasi wala namang pera pinag-uusapan doon. So, ito ho na naman ay klaro po, sorry for the word, panloloko na naman sa, masakit ho sa kalooban natin na parang, ba't nila nagagawa ito ma'am na sa mga mukha natin,
pinamamalas sa atin ng mga tanga tayong tao. Correct. Na kunwari Sobrang talagang may panluloko. ginawa yung presidente. Pero sa totoo lang po, katulad ng kinukwento natin madalas, itong unprogrammed appropriation, ito yung mga hindi na priority kasi hindi na paglaanan ng aktual na budget. Pero ito nga po yung nakakatawa kasi pag tiningnan niyo yung Vinito na 168 billion pesos na nasa unprogrammed, yan yung 50 billion na yung 50 billion na 4-piece na budget na tinanggal doon sa program, nilipat sa unprogram. Sa ngayon, natanggal na rin siya sa unprogram, wala na talaga siya. Grabe. Yung additional compensation ng ating mga healthcare and non-healthcare workers na due pa nung pandemic, 2 billion yun. Tinanggal na rin sa unprogram. Alam niyo po kasi yung unprogram, yan po ay mai-implement lamang kung may additional na pondo ang gobyerno. Saan manggagaling yung additional na pondo? Yan po ay kung may bago tayong batas sa tax, nangolekta ng additional na pera ang gobyerno, doon po pinupondohan yan. At kung maalala nyo, yung 89 billion na kinukuha sa PhilHealth last time, kinuha nila yon para pondohan yung unprogram. Kasi dyan nila pinaglalagay sa unprogram yung big infrastructure project natin. So yan po yung unprogram. Ngayon binawasan po. So mula sa 531 billion pesos ay naging 363 billion pesos. Pero yun nga po, itong pagbabawas na to ay walang impact dun sa fiscal space na tinatawag natin o yung overall na pera ng gobyerno. Dahil in the first place, wala naman po dapat talagang pera para sa mga programa na yan. Pero ma'am, dito nga sa dito po sa napakaliit lang. Basically po, talagang 26 billion lang. Kung susumahin natin, ang totoong naibawas doon po sa pangkalahatang budget natin, particularly po sa ilang mga provision ng various infrastructure projects under DPWH. Yes po. At saka alam niyo po, Manong Ted, hindi po kasi lumabas kung ano yung 288 billion pesos na in-insert ng BICAM. No? Hinihintay ko nga yung detalyeng dokumento ng budget, kung ano ba yung mga items na yan. Pero dito sa veto project, veto na ginawa ng presidente, nakita natin yung kanyang veto statement. Kita mo yung 26 billion na pag hinimay-himay. Ito talaga yung mga flood control projects at the local level. Alarming po to, no? Very alarming to. Kasi pag pinag-uusapan natin ng national development, mukha talagang na-prioritize dito sa DPWH yung mga small infrastructure projects ng ating mga politiko. Ang pinag-uusapan natin dito, kung mag-invest tayo sa infrastructure project, ito yung dapat yung mga malakihan na makakatulong sa national development natin. Yung mga airport, subway, mga train, di ba? Kasi gusto natin mas maging komportable yung commuters natin, mapamura yung pagbabiyahe ng mga produkto sa pagitan ng mga probinsya. Pero kung ang nag-allocate ka ng, imagine, 288 billion pesos para sa mga multipurpose building, flood control, mga maliliit, hindi po ganun kalaki yung impact niyan sa economic development natin. Kasi kung maalala nyo, halimbawa, yung mga congressman nyo, yan, yung mga waiting shed na pinapagawa nila, mga basketball court. Hanggang dyan lang. Sinasabi na walang impact yan. Kasi pag umuulan nga naman, o di may waiting shed ka. Pero pag dinignan mo yung kabuuang impact nito sa economic development, malaking pondo na allocate dito sa mga maliliit na proyekto na talaga namang ang purpose lang ay ipaskel ang pangalan ng mga politiko. At talagang walang nagawa yung presidente, no? Kasi 288 billion yung insertion pero 26 billion lang yung na-veto niya. Kung vinito niya yung buong 288 billion, ang laki sana ng pondo na maaaring sabihan ng Kongreso na mag-supplemental kayo or mag-reallocate kayo uli. I-reallocate nyo itong 288 billion na to at ibalik nyo doon sa mga priority na ahensya natin. Pero hindi po yun ang ginawa Pakitang tao itong 26 billion na ito para masabi lang na meron siyang inalis. Pero bagamat, yung kanin nyo, pagkalaki-laki nito, 288 billion minus 26 basically po, nagtira pa rin ng katakot-takot po na pera na maaring sabihin ngayon pa lang po na prone to corruption po. Tama po yan. At saka, prone to corruption, wala pong tinutugunan yan kung hindi yung pagpopromote ng mga politiko na nag-insert ng mga proyekto na yan para maitapal sa pagmumukha natin yung mga pangalan nila. Lalong-lalo nga ngayon at nalalapit ang eleksyon. At yan po yung mga items na laging kinukwento ni Mayor Magalong na malaking porsyento napapamulsa ng mga politiko natin. Opo, 50 billion po nga na napaka-importanting pondo para po sa
napakahalaga at epektibong programa na 4Ps, no? Conditional cash transfer po ito, ma'am. 50 billion. Oh, yan. Bagamat Tinanggal. sa amin pong pag-aaral, ma'am, 400,000 plus, no, ng mga pamilyang Pilipino ang waitlisted sa 400,000. 4Ps. So, sa halip nga po na lahat ay kanlungin na kasi nga ito po dumaan na po sa pag-aaral, ngayon yung mga waitlisted dadami pa. So basically, ma'am, tinanggalan mo ng 50 billion para sa karagdagang pera sa 4Ps, pero yung akap, tuloy pa rin yung 26 billion. Ano ang yung tugon doon sa katwiran nila Secretary Pangandaman na sandali lang, tuloy yan pero may kondisyon naman daw. Go ahead, ma'am. Ayun nga po noong 2024 na-implement na yung AKA program na yan at nag-allocate din ng 26.7 billion pesos. Tapos ngayon lang kayo nagsasabi na bibigyan to ng structure at saka programa. That's one. Pangalawa, tama po kayo Manong Ted, itong 4Ps, maayos na yung implementasyon na to, in place na to. At sa 4Ps po, malinaw na malinaw, nagbibigay tayo ng ayuda. Pero ang goal ng pagbibigay ng ayuda na to ay bawasan ng mahihirap, ilabas sila sa pagiging dependent sa ayuda. Kasi kung maalala po ng mga tumatanggap ng 4Ps, hindi mo lang basta matatanggap yung pondo na yan. Kailangan pinapa-check up mo yung mga anak mo, pinapaaral mo, pinapapasok mo sila sa eskwelahan. Ikaw ay nag-undergo ng training para makahanap ng ibang trabaho. So nandun po yung aspeto na kailangan gumagraduate ka sa 4Ps. Correct. Dito sa AKA program, wala naman pong mga ganong programa, no? Kasi ginagamit lang yan pang pamudmod habang nag-iikot ang ating mga politiko. At parang dapat ba magpasalamat tayo sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na finally may structure na isang taon na itong ini-implement. That's one. Bakit kailangan pa ng hiwalay na AKA program? Bakit hindi na lang pondohan itong 4Ps na ito ay malinaw na structure na at malinaw na targeting mechanism at malinaw na programa kung paano ba papag-graduate ng ating mga kababayan sa pagiging dependent sa ayuda doon sa puntos na hindi na sila manghihingi ng ayuda at kaya na nilang magtrabaho para sa sarili nila. So again, malinaw na ang na-prioritize dito ay yung interes ng mga politiko para magpamudmud ng pera. May challenge nga ako Manong Ted, kasi na-implement na yung AKA program na yan, di ba, ngayong 2024. Ang challenge ko sa gobyerno, sabi kasi ni Speaker Romualdez, may listahan naman daw yan at may mga pangalan ng mga tumanggap. Narinig So challenge ko yan. ko kay Speaker Romualdez sa DSWD, pakilabas naman po tong listahan na to. Pakigawang public, pakilagay sa internet Tama. para yung mga kababayan natin, tayong lahat, ay maaaring i-validate. Sino ba yung mga tao na yan na tumanggap ng pera mula sa AKAP, no? Kasi sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 per head daw eh. Ay, Gusto ko rin Diyos ko at po. tingin ko kailangan malaman ng mga kababayan natin na tumanggap ng AKAP, sakto ba? Yung pera na Kasinungalingan. natanggap nila doon sa pinirmahang dokumento sa kanila at yung nire-report ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Kasi baka mamaya, naka-report 5,000 ang binigay sa kanila pero ang actual na natanggap 1,000 lang ang binigay. 2,000, 1,000. So, May saan 500 napunta pa nga daw eh. yung difference, hindi po ba? So, nananawagan po ako dito ng national audit, national public audit para tayo mga Pilipino ay hindi na pinaglololoko. Kasi malaki din po ang korupsyon, posibleng korupsyon dyan. Binibigyan kayo kasi papasalamat kayo. Pasalamat na tayo, at least bigyan tayo ng 500, 1,000. Pero pag Diyos ko ni-report po. pala, dapat ang natanggap nyo ay 5,000. So national public audit po ang panawagan ko para dito sa 2024 implementation ng AKA program. Para po nagkakaalaman na tayo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan natin. Marami nga ang nagrereklamo eh. Maniwala kayo ng tag 5,000 ang binigay ng mga politiko sa AKAP. Marami ang ang nagsasabi na sa iba't ibang lugar iba-iba ang binibigay. Mayroong nagreklamo na 2,000 lang ang binibigay, mayroong tag 1,000 lang, at mayroon pang 500 pesos lang ang binigay. Yan. Kaya ayaw talagang tantanan ni Martin Romualdez itong AKAP. Imagine, ang laki-laki ng budget, 26 billion. Dahil dito sila makapagnakaw. Ginagatasan nila, niluluko nila ang taong bayan, akap kuno. Iilan lang yung binigay sa inyo, mga taong bayan, at hindi pa naman kayo lahat talaga na binigyan dyan sa barangay ninyo.
Pero ang naibulsa nila, grabe. Kaya itong 2025 budget talaga, hindi lahat, karamihan ng mga matitino na hindi himod puwit at may mga utak na hindi adik at hindi gago ang mga utak, alam na alam ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Na itong 2025 national budget ng Pilipinas, na pinipirmahan na ni Bangag, Marcos Jr., ito ay ang pinakakawatan na budget ng Pilipinas. Yan ang tandaan ninyo. Mismo ito si Magno, itong babae na to nagsasabi na pinakakurap na budget ng Pilipinas. Itong 2025 na budget. Instead na liit-liitan nila ang mga budget nila, pero lahat nagdagdagan. Lahat nilalakihan yung mga budget nila. Lalo na yung mga budget ng Kongreso. Pinalalakihan. Maniwala kayo dyan. Hindi ako naniniwala na binibito. Tinanggal ni Bangag si Bangag, Marcos Jr., magbabasa yan. Niluloko lang tayo na titingnan bibituhin. Diyos ko po. Huwag kayong maniniwala dyan sa isang sinungaling na Bangag. Kasi iba yung sinasabi niyan, wala sa utak yan dahil bangag at iba ang ginagawa niyan. Kaya huwag kayong maniniwala na binibito yung iba, binibito kunti. Tinanggal yung kunting budget. Diyos! Kinukumplimentuhan lang tayo dahil nag-iingay ang mga Pilipino. Pero ang katotohanan, hindi yan ginagawa ni Bangag dahil hindi tamad yang hinayupak na yan. Hindi yan mahilig magbasa. Sabi pa ni Maharlika. Kahit nga ini-interview niya, nangangailangan pa ng script. Kasi yung utak niyan, pulburonik, adik, Bangag, walang maisagot na tama, puro mali-mali. Kaya nangangailangan ng script. Kaya maniniwala kayo na binibito niya? Di talaga ako naniniwala sa Marcos na yan. Diyos ko po. Kung kuto pa lang yan, kung pwede pa lang, kung kuto pa yan, ang sarap tirisin yan ng hinayupak na yan. Nakapanggigil na presidente, walang silbi. Yung budget pira natin, ang daming pira ng Pilipinas. Tingnan nyo, bilyon-bilyon. Ilang bilyon yung binigay na budget ngayon sa DPWH, ang pinakataas na budget. Imbis na ang DepEd, ang education sana ang pinakataas na budget ngayon, nasa konstitusyon. Pero tinapyasan pa nila ang DepEd. Yung purpose. Nilakihan nila yung mga nakikinabang ang mga politiko. Yung akap ayaw talagang tanggalin yung akap ni Tambaloslos. Putang ina ka. Kapal ng mukha mo, pira ng taong bayan yan. Ito ang pinakakawatan na budget ng Pilipinas, National Budget 2025. Pinakakawatan. Si BBM, hindi yan magbibito. Dahil, imbis na nga yung budget niya, sabi pa ni Maharlika, 10 billion yung budget ng presidente, ini-increase, tinaasan ng 15 billion. Kaya bakit magbito yan? Itinaasan ni Tambaloslos. Yun ang ginagawa nila ngayon dahil katapusan na matatapos na yung mga term ng ibang congressman, lalo na si Tambaloslos, tatakbo na naman ngayong sunod na eleksyon, ngayong taon. Kaya talagang tinudo niya na ang pagnanakaw. Tinutudo na talaga niya. Kaya hindi talaga tinaasan pa yung putang inang akap na yan. Kayong mga taong bayan kayo, huwag kayong magpapasalamat pag nakatanggap kayo ng 500, 1,000. Diyos ko po. Pera nyo natin yan. Kung pwede pa nga lang, bago nyo tanggapin, isampal nyo muna sa mukha ng politiko nyo. Mga kawatan din yung mga yan, mga himod puwit yung mga putang ina yan, inubos-ubos talaga yung pera ng
Pira natin, pira ng bayan. Talagang grabe, pinakakawatan na budget. Grabe, garapalang panluluko sa mga Pilipino. Kahit nga si Ted Pailon, wala nang masabi. Parang malalim na lang yung hininga niya sa gigil niya eh. Talagang grabing panluluko. Pambababoy sa mga Pilipino. Tinitingnan tayo ng mga tanga. Kasi nagpapakatanga tayo. Yun. Sana kung umaksyon na tayong lahat, hilain na natin yung putang inang presidente na yan, bangag, adik, authenticated adik. Sabi pa ni Maharlika, wala na sana itong problema na to. Nagginagago ang pera, ninakaw na nila ang pera natin. Yan ang katotohanan. Gigil talaga ako sa budget na to. Talagang yung mga importante tulad ng poor peace, tinanggalan ng 50 billion, binawasan ng 50 billion, ang DepEd na importante sa mga kabataan, binawasan, EEP, binawasan sa mga military, yun tinaasan nila, dinadagdag nila, yung binawas nila, dinagdag nila sa mga, na ang mga politiko ang nakikinabang, yun ang katotohanan. Yun. Tangina. Yee! Sarap talagang tirisin ng mga hinayupak na yan.